barangay Pinagpanaan at tatanungin po natin si Tatay Bal kung paano po naging Pinagpanaan ang tawag po sa barangay Pinagpanaan. Ito po ngayon si Tatay Bal, siya po ang ating i-interviewin tungkol po sa barangay Pinagpanaan. Tatay, pwede po ba kayong mag-kwento tungkol po sa barangay? Oo, sige. Ang aming barangay, noong mga panahon na yon, ang mga tao dito sa amin na ay mga nakasuot ng bahag. Kanya tinawag na barangay Pinagpanaan itong aming lugar, ang mga tao dito, ang armas nila ay pana. Kanya tinawag na Pinagpanaan. Yun ang istorya ng aming barangay. Kanya Ilang taon na po kayo dito? dito, mahabang panahon na kami dito. Dito na ako pinanganak, dito na ako nag-aral, dito na ako tumanda sa barangay ng Pinagpanaan. Kaya ang edad ko ngayon, 69 anyos na. Dito pa rin sa barangay Pinagpanaan. Oh. Pwede po ba kayong magkwento tungkol po sa amin? Oo, pwede. Kasi nung kabataan ko, yung mga panahon na yon, yung karsada na yan, naglalaro kami ng harangan tagad yan pagka-araw ng gabi. Tapos, ang isa pa naming nilalaro, yung kukulan ng lata. Taguan ng chef, ganyan, pagkagabi. Pagkagabi, naghahanapan. Kasi yung mga sasakyan, yung mga panahon na yon, madarang pa ang mga sasakyan. Yung karsada na yan, hindi pa semento, bato pa yan. Kanya yung karsada na yan, puro talahiban. Kanya, ang masasabi ko lang, sa ngayon, malaki na yung pinagbabago ng ating panahon. Yung mga panahon na yon, talagang yung mga daan na yan, mga sukaran pa. Maluwag pa ang mga batang magpaglaro sa gitna ng karsada. Dahil madalang ang sasakyan. Kung piyesta or kailan po pinagdiriwang ang piyesta binaganap na dito? Dito sa amin, pinagdiriwang namin yung aming kapista ng April 5. San Vicente ang aming patrol. Ngayon, pinalitan na nila ng San Lorenzo. Kanya ang aming nagiging palaro dito ng mga panahon na yun, yung mga nag-iispadahan ng mga laro, mga palasebo, ganyan, mga agawan ng buko, tapos hampas palayok, tapos sayawan sa gabi. Yun ang aming mga pinapanood dito sa aming barangay sa tuwing magkakaroon ng pasyon ng piyesta.